Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikinig sa aking munting channel. Nawa po ang lahat ng mag-subscribe, like at share sa kwentong ito ay magkaroon ng napakadaming blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang aking kwento at simulan na natin. Ano ba? Ayusin mo naman ang trabaho mo. Sigaw ni Claya sa katulong nilang si Maricar. Nagkamali na naman kasi ang bagong katulong kaya naman nasigawan na naman ito ng amo. Pasensya na po ma'am, hayaan niyo po akong… Natatarantang hingi ng paamanhin ni Maricar. Natapunan niya kasi ng juice ang isa sa mga bisitang kaklase ng amo. Sinubukan niyang punasan ng damit na nabuhusan ng juice pero tinabig lamang ng dalaga ang kamay niya. Okay lang, Claya. I think I should go home na lang. I hope you understand. Enjoy the rest of the party, guys. Paalam ng babaeng kaklase ni Claya bago ito umalis kasama ang dalawa pang dalaga. Of course, pasensya ka na ulit. Bes, let me make up to you the next time we meet. Sagot ni Claya sa kaibigan. Nakokonsensya pa rin dahil napahiya ang kaibigan dahil sa katangahan ng katulong nila. Bago ang katulong lamang si Maricar sa bahay nila Claya. Madalas magkamali ang dalaga na labis nagpapainit sa ulo ni Claya. Pinapalampas lamang ito ng mga magulang niya na mas nagpapairita sa dalaga. Hindi niya maintindihan kung ano nga bang nakita ng kanyang mga magulang sa dalaga at hinahayaan nila itong manatili bilang katulong nila gayong mali-mali naman ang dalaga. Ma, nakikinig ka ba? Sisantiin mo na yang si Maricar. Alam mo bang tinapunan niya ng Diyos ang kaibigan ko kahapon? Ha? Utang na loob. Tanggalin mo na siya. Pakiusap ni Claya sa ina. Hindi naman sinasadya yun ni Maricar. At saka humingi naman siya ng paamanin, di ba? Sagot ng kanyang ina. Like that would change things. Mali-mali pa rin siya. At pinahiya niya ako sa mga kaibigan ko. Reklamo pa ni Claya sa ina. Anak, walang taong perpekto. Lahat nagkakamali. Buksan mo yung puso mo. Sagot uli ng ina ni Claya. But she's a maid. Ano ba ma? Hindi siya makapaniwala sa kanyang ina. So, porket katulong ba'y hindi na tao anak? Anak, maswerte ka at pinanganak ka sa may perang pamilya. Hindi lahat ng tao ay pinanganak na maswerte sa buhay. Kaya dapat ay magpasalamat ka at huwag mong gawing basihan ang yaman ng tao kung paano mo sila tatratuhin. Tandaan mo, bilog ang mundo. Hindi porket nastaas ka, ay mananatili kang nastaas. Umiikot ang mundo, kaya matuto kang rumespeto sa lahat ng tao. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin ng tulong nila. Seryosong pagpapaalala ng ina sa dalaga. Masama pa rin ang loob ni Claya. Dahil imbis na sa katulong na si Maricar magalit ng kanyang ina, ay siya pa ang napangaralan nito. Kaya naman mas pinahirapan niya ang dalaga. Sinasadya niyang mas pahirapan ang trabaho nito at hindi rin siya tumitigil sa pagsasalita ng masasakit na salita sa dalaga. Sigurado ka ba rito, iha? Tanong ng amo ni Maricar sa kanya. Napagdesisyonan na kasi ng dalaga na huminto na sa pagiging katulong dahil hindi niya na makayanan ang pangaaping nararanasan sa anak ng amo niyang si Ma'am Claya. Opo ma'am, maraming salamat po sa lahat. Sinsiro niyang pagpapasalamat sa babae. Mabait kasi talaga sa kanyang mag-asawa. Alam niyang marami siyang pagkakamali sa kanyang trabaho dahil hindi naman kasi talaga siya sanay magtrabaho at napilitan lamang talaga siya. Okay, sige. Mas mabuti na rin siguro ito. Ano na ngayon ang plano mo, iha? Tanong ng ginang sa kanya. Halatang nag-aalala sa kanya. Uuwi na po ako sa amin. Panahon na rin po siguro para harapin ko si daddy. Nakangiti niyang sagot sa ginang na sinuklian din ng ngiti ng ginang. Umuwi sa kanila si Maricar at sa wakas ay hinarap na ang ama niyang iniwasan ng ilang buwan. Kinakabahan siya habang hinihintay ang amang makauwi galing sa trabaho. Maricar?
Tawag sa pangalan ng ama niya nang masilayan ng dalaga sa sala nila. Hindi makapaniwalang sa wakas ay nagbalik na rin ang anak. Nagkaroon kasi ng hindi pagkakaunawaan ng mag-ama na naging dahilan ng paglalayas ng dalaga. Hindi rin sinasadyang nakita ang dalaga ng matalik na kaibigan ng ina noong nabubuhay pa ito, na siyang tumulong sa dalaga sa pagtatago sa kanyang ama noon. Para hindi mahanap ng ama ay nagpanggap na katulong si Maricar sa bahay ng matalik na kaibigan ng ina niya. Tiniis niya ang lahat dahil ayaw niyang tanggapin ang naging desisyon ng ama. Pero sa katagalan ay napagtanto niya na napakamakasarili niya. Kaya naman naisipan niya nang umuwi para kausapin ang kanyang ama. Dad? Agad na niyakap ng dalaga ang amang ilang buwan na hindi nakita. Dad, I'm sorry if naging selfish ako. Ngayon ay naiintindihan ko na at pumapayag na po ako magpakasal kayo ulit. Sorry po, dahil imbis na intindihin ko kayo, pinag-alala ko pa po kayo. Hayaan niyo po at babawi po ako sa inyo. Madamdaming saad ng dalaga sa kanyang daddy. Maraming salamat anak. Pero gusto kong malaman mo na hindi porket magpapakasal ako ay hindi ko na mahal ang mami. Mahal ko pa rin ang mami, pero kailangan din nating tanggapin na wala na siya. Paliwanag ng lalaki sa anak. Tumango naman ang dalaga at mas sinigpitan ang yakap sa kanyang ama. Samantala lumipas ang ilang taon. Hindi inaasahan ni Claya na sobrang magbabago ang buhay niya sa loob ng ilang taon lamang. Ang dating maginhawang buhay niya ay biglang naglaho ng hindi inaasahang binawian ang buhay ang mga magulang niya sa isang aksidente. Bilang nag-iisang anak ay siyang nagmana ng kumpanya nila. Ngunit hindi niya naman ang galing sa pamamahala ng negosyo sa kanyang mga magulang. Ngayon ay kaliwat kanan ng utang ng kumpanya nila at hindi niya na alam kung ano pa ang maaari niyang gawin. Isa-isang nawawala ng mga hawak niyang negosyo at nakasanla na rin halos lahat ng mga ari-arian nila. Excuse me ma'am, Miss Yuenku has arrived. Napatingin si Claya sa sekretary niya at tumango rito para papasukin ang bisita niya. Maricar? Hindi makapaniwala si Claya sa kanyang nakita. Paanong nangyari na ang dati nilang katulong ay ang bagong presidente ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas? Long time no si Claya. Nakangating bati nito sa kanya. Nanlamig bigla si Claya. Bigla niyang naaalala mga salita ng kanyang ina ilang taon na ang nakakalipas. So, should we get to business? Bumalik sa kasalukuyan si Claya na magsalita ulit si Maricar. Of course. Agad na sagot niya. Nailang man ay sinubukan pa rin ni Claya na maging professional sa trabaho niya. Inilatag niya ang lahat ng mga plano niya kung sakaling makakatanggap siya ng investment. Ilang buwan niya ring pinag-isipan ng mabuti ang mga projects na gagawin dahil para sa kanya ay ito na lamang ang pag-asa nilang makaahon. Alright, now, tell me, why should I invest in your company? Can you guarantee that this project will be successful? As you know, habang tumatagal, ay palugi lang ng palugi ang kumpanya ninyo. Sinasayang mo lang ang pinaghirapan ng mga magulang mo. Why not just sell the company to me? Personally, I don't think you deserve this company. Natigilan si Claya sa narinig kay Maricar. Pero hindi niya magawang kontrahin ito dahil alam niyang tama ito. Alam ko, I don't have the talent. I've always been a selfish brat. Kaya naman ang biglang nawala ang mga magulang ko ay hindi ko malaman ang gagawin ko. Nakatungo niyang sagot sa dalaga. Kung ganun, ay bakit? Tanong ulit ni Maricar. I may not have the talent pero ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko. Dahil baka mapunta lang sa ibang pinaghirapan ng mga magulang ko. Gusto kong gawin ang responsibilidad ko bilang anak nila. Puno ng determinasyon na sagot niya kay Maricar. Napangiti naman si Maricar sa kanyang narinig.
Sa katunayan ay plano niya talagang tulungan ang dalaga bilang pasasalamat sa mga magulang nito na tumulong sa kanya sa nakaraan. Ngunit kinakailangan niya munang masigurado na karapat-dapat si Clea sa tulong niya. Dahil nga sa tulong ni Maricar ay unti-unting nakaahon ng kumpanya nila Clea. Nabawi rin ng dalaga ang mga nawala niyang mga negosyo at nabayaran ang mga utang niya sa bangko. Maricar, listen, malaki ang pasasalamat ko sa tulong mo. Kung hindi dahil sa iyo, ay malamang tuluyan ang bumagsak ang kumpanyang pinaghirapan ng mga magulang ko. Also, I'm sorry sa lahat ng ginawa at sinabi ko sa iyo noon. Pasensya ka na. Sinserong pahayag ni Clea kay Maricar pagkatapos ng meeting nila. It's okay, Clea. Kasalanan ko rin naman. Masyado akong mali-mali noon. Marami rin ako naging pagkakamali sa buhay ko. Kaya naiintindihan ko. And malaki ang pasalamat ko sa mga magulang mo. Ang importante ay ang matuto tayong magbago sa oras na ma-realize natin ang mga pagkakamali natin. Wala naman kasing perpektong tao. Nakangating sagot ni Maricar kay Clea na nagpaluwa sa dalaga. Maraming salamat. Pangako ko, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay mo sa akin. Pangako ng dalaga na napangiti kay Maricar. Naging matalik na magkaibigan ang dalawa, gaya ng kanilang mga ina. Napuno ng pasasalamat ang puso ni Clea dahil sa kabila ng kanyang nagawa ay hindi lamang siya simpleng pinatawad ni Maricar, kundi tinulungan pa siya nitong makaahon muli mula sa pagkakalugmok. Habang buhay siyang magpapasalamat sa dalaga sa kabaitang ipinamalas nito sa kanya. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.